Hello, kamusta tayo lahat? I praise my Father, the Holy Righteous One. I glorify His name. I worship the name of Jehovah, El Shaddai, the Righteous One, our Creator, the Creator of heaven and earth. For His love for us is infinite. His wisdom and knowledge is boundless. He is worthy to be praised and adored. He is our treasure, and we are His inheritance. And we will be saved because of Jesus Christ, the only Savior, the only Redeemer, kinsman Redeemer, the Lamb of God, the bread of life, the river of life, Jesus Christ, the commander of the army of the Holy God. The sacrificial lamb, to Jesus Christ, Yeshua. And I also thank the Holy Spirit for always guiding us every day, for always showering us with blessings, giving us hope. For we now have hope. We now have a hope in a future because of Jesus Christ. His precious blood will never lose its power. The blood of Jesus is priceless. Kaya nga dito sa Exodus chapter 11 and Exodus chapter 12, sinisimbolize dito, recap natin, sinisimbolize dito, yung lamb dito sa Exodus, na firstborn lamb na dinidescribe dito, ito ay si Jesus symbolically. At yung blood ng lamb ilalagay sa doorpost or at saka sa lintel. So tayo, yung blood ni Jesus Christ nasa sa atin para tayo ay masave. So dito, matigas ang ulo ni Pharaoh. He was stubborn. And the Lord God let the Israelites plundered the Egyptians. Kumuha sila ng mga articles of gold, silver, sa kanilang mga neighbors, sa mga Egyptians. At pumayag naman sila na magbigay. At lahat ng firstborn in the land of Egypt namatay. Bakit firstborn? Kasi yung firstborn, importante yon sa up to now sa mga pamilya. Importante yung firstborn o panganay yan. Pero kay Almighty Father, pantay-pantay tayong lahat. Lahat tayo firstborn. Isang beses lang niya tayo ginawa lahat-lahat. Sabay-sabay niya tayong ginawa. Kaya nga, sabi ni Jesus, love your brethren as you love yourselves. Dahil lahat tayo, kahit magulang mo dito sa mundo, or anak mo, or apo mo dito sa mundo, brethren mo. Dahil ginamit lang tayo para may panganak yung mga next generation. Kaya nga sinabi ni Almighty Father, go forth and multiply, dahil yung mga flames of fire in heaven, kailangan maging tao sila. Para pag naging tao sila, masasave sila. Makikilala nila sa Jesus, masasave sila ng blood ni Jesus Christ. At makakabalik kay Almighty Father. Kaya nga ang goal dito sa Book of Exodus, makabalik ang mga Israelite sa kanilang
land or sa promised land. Tayo, kailangan natin makabalik sa tatay natin. Yung promise ni Almighty Father sa atin. Yung ating inheritance. So nakikita natin, iska, nakikita mo. Nakita ko, naiintindihan ko yung sarili ko. But, sino ba nakakaintindi kaya? Alam ko, maintindihan niya rin. Because the Holy Spirit is at work. Sino ba sa inyo? Ako lang nanonood na to. Nanay ko, hindi rin naiintindihan. So, since tayo, kilala na natin si Jesus Christ, naniniwala tayo sa Kanya, mahal natin si Jesus Christ, dahil siya ay pinadala ni Almighty Father sa atin, to redeem us. Nakalaya na tayo sa Egypt. Hindi na tayo slave to sin, dahil kilala na natin si Jesus Christ, nagtitiwala tayo kay Jesus Christ. No? Yun ang ibig sabihin dito sa Book of Exodus. Kung i-compare natin sa New Testament. Kaya kung ano yung nandito sa Old Testament, continuation ito ng New Testament. Kaya importante na basahin natin din yung Old Covenant or Old Testament. Nakalagay dito rin sa Exodus chapter 11, but against none of the children of Israel shall a dog move its tongue. Bakit dog? Dog symbolizes kadumihan. Kaya nga sa Book of Revelation, di ba? And the dogs and outside are the dogs. Dahil ang mga dogs, literal, na dirty sila, madumi sila. Yung laway nila, pag nakagad ka ng dog, no? Takot ka, di ba? Punta ka ngayon ng doktor, papa-inject ka. Kasi baka meron kang rabies. Kahit sabihin mo na, hindi na-inject na yung dog na yan, malinis yan. Ang dog, sinisimbolize kadumihan. Walang kahihiyan. Sunod lang ng sunod. Tahol lang ng tahol. Huh? Tapos ang kinakain nito ay madumi kasi hindi yung sa amin dog food ang kinakain. Pero kung pabayaan mo yan, anong kakainin yan? Mga maduduming pagkain na kakainin yan. At saka sila yung mga animals na kahit sa kalye, no, may ginagawa sila. No, na nagpa-procreate sila yung mga dogs. Pero yung mga cats, nagtatago sila. Yung ibang mga hayop, ito lang mga dogs lantad ang kanilang ginagawang kadumihan. Kaya nga dogs lagi ang binabanggit dito pag tungkol sa kadumihan. At saka isa, no, pag nakagat ka ng dog, di ba may rabies ka? Kung may rabies yung dog, pag nakagat ka, may rabies ka na rin. And after some time, mamamatay ka na, no? Parang zombie, no? Nag-iiba yung ugali mo, nag-iiba yung utak mo. Parang zombie, nagwawala ka na, pero alam mo na tao ka, pero parang zombie, ganon, no? Ganun yung mga nakagat na mga dogs na may rabies. Yung utak ang ang naapektuhan. Parang zombie. Kaya kung yung mga dogs na may mga laway, naglalaway na mga dogs na may mga rabies, kung
pag-iimbentuhan pa ng mga scientist. Diyan manggagaling yung mga zombies, no? Kung pag-aaralan pa nila ng mabuti, ma-develop nila yun. Kung i-develop nila, kasi yun yung hayop na madumi. Kasi sa movie, minsan monkey, minsan napanood ko sa deer. Pero, hindi nila binabanggit yung dog. Ha? Most likely, kung magkakaroon man ng sakit ang mga tao na zombie apocalypse, galing sa dog yun. Kaya nga, dog lagi ang binabanggit dito. Dahil yung mga tao, mahal nila ang dog kumpara sa tao. Pero pag nakagat naman sila ng aso, takot na takot naman sila kahit pa marami ng injection yung aso. Takbo agad sila sa doktor. Kaya dito sa Exodus chapter 11, pinakita ni Almighty Father yung kanyang wonders, yung kanyang mga miracles, that He is amazing. Kaya pinakita niya lahat ng mga miracles na hindi kayang gawin ng tao. At kung mayroong mga explanation, yung mga tao, yung timing itself, paano nangyari yon? No? Kaya hindi makakalusot dito yung mga tao. Gusto nilang lumusot, hindi may explanation niya ng science, no? Hindi makakalusot ng tao dito. Infinite ang knowledge and wisdom ng Almighty Father. So dito naman sa Exodus chapter 12, sabi ni Almighty Father, laging alalahanin yung Passover. Yung time na namatay ang mga firstborn, and then nag-roast sila ng lamb. I-commemorate lagi. At kung may next generation pa, explain sa mga tao or sa mga anak nila kung ano yung Passover. Dapat ready lahat, with a belt on your waist, sandals on your feet, and staff in your hand. Kasi ready ka na maglakad, i-apply natin ngayon bilang isang buhay, sa buhay Kristiyano natin. O ready ka nang maglakad bilang isang Kristiyano. Hindi ka na slave to sin. Kilala mo na si Jesus. Kilala mo na si Almighty Father. Go forth with the belt on your waist. Be strong. Sandals on your feet. Maglakad uprightly in the path to righteousness. And staff in your hand. Meaning to say, share God's words to the people. Guide the people. No? So, ang sign para ma-save sila ay yung blood ng lamb na sa doorpost. Tayo ang sign natin na kaya tayo na-save by Jesus because of His precious blood. At yung unleavened bread dito, sinisimbolize si Jesus, the bread of life. Walang dumi. Unleavened. Kasi yung leavened, meron yon levadura or yeast na nabubuhay yun sa kadumihan, no? Yung yeast. Kaya nga pag gumagawa ka ng dough na may yeast, umaalsa siya. Sometimes nakita ko gumagalaw. Ba't gumagalaw to? Kasi nga parang may buhay, ganon. Nakadumihan, no? At nakukuha ang mga yeast or nagpropagate sila yung mga molds, yung mga mushrooms sa mga bagay na nabubulok. Kahoy, lupa,
mga dahon, mga nabubulok yon. Talagang ginawa ni Almighty Father yun para mabulok yung mga bagay na dapat na mabulok. Mag-disintegrate or mawala. Bumalik sa alikabok o sa lupa. Ngayon, nung namatay na yung mga firstborn, sabi ng mga Egyptians, umalis na kayo, madadamay pa kami dito. So, pinalis ng mga Egyptians ang mga Israelites. Nagluluksa sila. So, meron silang dalang-dalang mga articles of silver and articles of gold and clothing na hiningi nila sa mga Egyptians. They plundered the Egyptians. Whatever you have, it will be taken away from you. Sa mga tao na unbelievers. So sobrang dami, from 70 people na nagpunta sa Egypt at the time ng famine. After 430 years, naging 600,000 men on foot besides children. Hindi pa kasama yung mga bata. So they lived or they stayed in Egypt for 430 years. Gaya ng sinabi ni Almighty Father kay Abraham, 400 years. Yun yung 30 years. Yun yung time na buhay pa si Joseph and his brothers at yung Pharaoh na kaibigan ni Joseph. No? Pero yung pinaka 400, doon na nag-umpisa yung paghihirap nila. Yung pinaka 31st year. Doon na nag-umpisa ang kanilang paghihirap, 31st year up to 400 years, yung paghihirap ng mga Israelites. And it came to pass at the end of the 430 years, on that very same day, sakto, on that very same day, end na ng 430 years, on that very same day, it came to pass that all the armies of the Lord went out from the land of Egypt. Sino yung armies of the Lord? Yung mga Israelites. Kaya nga sa Book of Revelation, sino kasama ni Jesus na army niya? Tayo. So, tayo ang army ni Almighty Father. Ang leader natin, ang commander natin, ang King of Kings and Lord of Lords, si Jesus Christ. Sa Book of Revelation. Ngayon, yung description dito tungkol sa lamb na hindi binali ang buto, si Jesus Christ, when He was crucified, hindi binali ang buto niya. But the two thieves na binali ng mga Roman soldiers ang buto para maibaba sa cross. Pero si Jesus, walang bone na nabali. Kaya nga, sinisimbolize, no? Binabanggit dito, si Jesus to, symbolically speaking. Ngayon, kahit tagalabas or non-native born na mga tao, pwedeng makipartake ng Passover meal provided na sila ay ma-circumcise. Ngayon, kailangan ng circumcision of the heart. Dapat malinis ang puso natin para makasama tayo. At na makakapaglinis ng puso natin yung blood ni Jesus. Circumcision of the heart. Dito tayo sa Exodus chapter 13, Iska. Then the Lord spoke to Moses saying, consecrate or set apart to me all the firstborn. Whatever opens the womb among the children of Israel, both of man and beast, it is mine. Lahat ng mga panganay sa akin. Sabi ni Almighty Father, man and beast, pati mga animals. And Moses said to the people, remember this day in which you went out of Egypt, out of the house of bondage.
So tayo, dati tayong nasa bondage of sin and shame. Kilala natin si Jesus, nasa heart natin siya. Hindi na tayo slave to sin. Tuloy natin, for by strength of hand, the Lord brought you out of this place. No leavened bread shall be eaten. Hindi tayo dapat, kung i-apply natin yun, hindi tayo dapat gumawa ng kasamaan. Alam na natin kung ano yung masama at tama. Ang gagawin natin ay ang tama sa paningin ni Almighty Father. Hindi tama sa paningin natin dahil yung mga bagay na tama sa paningin natin, gina-justify natin yung mga ginagawa kasi natin. Kaya dapat tama sa paningin ni Almighty Father dapat. Kasi tayo, lagi tayo nabibigyan ng justification sa mga ginagawa natin kahit na mali. Hindi tama yung ginawa ko, alam ko. Hindi. Dapat ang i-check natin, tama ba to Lord? Tama ba to Almighty Father? Tama ba to Jesus Christ? Hindi alam ko tama ang ginawa ko. Dapat, tama ba Lord God? Kasi tayo, mali, no? Mali lagi ang ginagawa. Hindi, tama ang ginawa ko, mataas ang patubo ko, tama yun. Para sa'yo, tama yun. Para kay Almighty Father, hindi. Hindi tama yun, niloko ko siya kasi nanloloko rin siya. Hindi, ayaw ni Almighty Father nun. Mali yung tama sa paningin natin, mali yun. Dapat tama sa paningin ni Almighty Father, kay Jesus Christ. For by strength of hand, the Lord brought you out of this place, no leavened bread shall be eaten. On this day you are going out in the month of Abib. So it's the first month, Abib. Pero, iba ng Jewish, kinuha lang, ang tawag ay Nisan, no? Or Nisan. Na, pumapatak sa April, or March, April, May. Ano ba yung month of Nisan? Nilimutin ako. Nisan. Pero nakalagay dito sa Exodus is Abib, no? Iniba lang ng Jewish lang ginawa nilang Nisan. And it shall be when the Lord brings you into the land of the Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Hivites and the Jebusites, which He swore to your fathers to give you, a land flowing with milk and honey, that you shall keep this service in this month. Lagi nyo aalalahanan. Commemorate it. Kaya gusto ni Almighty Father ipa-commemorate yung time na galing sila sa Egypt para sa atin. Maalala natin yung power ni Almighty Father, that He is powerful. Na kaya niya tayong i-save. Kaya dapat natin laging alalahanin si Jesus Christ. Sinave niya tayo. Verse 6, 7 days you shall eat unleavened bread, and on the 7th day there shall be a feast to the Lord. Unleavened bread shall be eaten 7 days, and no leavened bread shall be seen among you, nor shall leaven be seen among you in all your quarters. Dapat walang mga lebadura yung mga pagkain ninyo, yung mga tinapay ninyo. Kasi nagsisimbolize ito yung leavened bread ng kasalanan. Dapat malinis lagi. Pag may lebadura, madumi yun. May kabulukan. And you shall tell your son in that day, saying, this is done because of what the Lord did for me when I came up from Egypt. And it shall be as a sign to you on your hand, and as a memorial between your eyes, that the Lord's law may be in your mouth. Para yung law ni Almighty Father laging nasa bibig natin, lagi nating matatandaan, lagi nating ibinibigkas yung greatness and goodness and faithfulness of the Almighty God. Kaya i-commemorate yung time na to. Sabi ni Almighty Father, pinasabi niya kay Moses sa mga tao. It shall be a sign to you on your hand, and as a memorial between your eyes, that the Lord's law may be in your mouth. For with a strong hand the Lord has brought you out of Egypt. You shall therefore keep this ordinance in its season
From year to year, every year, commemorate nyo para hindi nyo malimutan. And it shall be when the Lord brings you into the land of the Canaanites, as he swore to your fathers, to you and your fathers, and gives it to you, that you shall set apart to the Lord all that open the womb, that is, every firstborn, lahat ng panganay, that comes from an animal which you have, the males shall be the Lord's, mga lalaki na firstborn kay Almighty Father. I-dedicate kay Almighty Father lahat yun. Bakit firstborn? Dahil yun ang unang, lahat ng nutrients ng nanay nasa firstborn kasi. Pero dapat lalaki, no? But every firstborn of a donkey, you shall redeem with a lamb. Bakit nabanggit ang donkey? I-redeem mo ng lamb. Yung panganay ng donkey, i-redeem mo ng lamb. Pag nanganak ang donkey ng lalaki, kailangan i-redeem siya ng lamb. Bakit? Yung donkey symbolizes stubbornness, katigasan ng ulo. Kaya dapat ma-redeem siya ng lamb, ma-save siya ng lamb. Ngayon, kung hindi siya na-save ng lamb, and if you will not redeem it, then you shall break its neck. Papatayin yung donkey. Kung hindi i-redeem ng lamb yung firstborn ng donkey. Stubbornness ang ibig sabihin ng donkey. Yung lamb, obedient yung lamb. Hindi siya nagko-fight back. Sinisimbolize ni Jesus Christ. Yung donkey na stubborn, sinisimbolize tayo. No? Matigas ang ulo. And all the firstborn of man among your sons, you shall redeem. Importante ito ha, verse 13 is ka. Tandaan mo, sana matandaan mo, malilimutin ka eh. Donkey, redeem with a lamb. Verse 14, so it shall be, when your son asks you in time to come, saying, what is this? That you shall say to him, by strength of the hand of the Lord brought us out of Egypt, out of the house of bondage. Kaya tayo nag-commemorate ng Passover. Kaya i-dedicate ang mga firstborn. Kaya yung mga donkey, yung firstborn ng donkey, i-redeem ng lamb. Bakit ginagawa yon? Dahil si Almighty Father, sinave niya ang mga tao from the bondage of sin and shame. Pinadala niya si Jesus Christ. O mabalik tayo kay Jesus Christ, no? Nasa New Covenant or New Testament. And it came to pass when Pharaoh was stubborn about letting us go, that the Lord killed all the firstborn in the land of Egypt, both the firstborn of man and the firstborn of beast. Therefore I sacrifice to the Lord all males that open the womb, but all the firstborn of my sons I redeem. And it shall be a sign on your hand, and as frontlets between your eyes. For by strength of the hand of the Lord brought us out of Egypt. Sign on your hand, and as frontlets between your eyes. Ibig sabihin na sign on your hand, gagawin mo. Frontlets between your eyes, yun ang magdidirect sa iyo sa tamang direksyon. Sign on your hand by works, no? Gagawin mo yung tama sa paningin ni Almighty Father. Verse 17, then it came to pass when Pharaoh had let the people go, that God did not lead them by way of the land of the Philistines, although that was near. So instead na ang daan papunta sa land flowing with milk and honey ay sa land ng mga Philistines, mas maikli ang daan dun eh. Ang ginawa ni Almighty Father, pinaikot niya ngayon. Imbis na shortcut, may shortcut kasi, sa long cuts sila pinadaan ni Almighty Father. Kasi ayaw ni Almighty Father na awayin sila ng mga Philistines. At may dahilan din si Almighty Father.
para to test the people of Israel. Kaya long cut ang ginawa, hindi shortcut. May shortcut kasi, no, kung i-check nyo yung mapa from Egypt, may shortcut doon. Ang daan nila sa may land of the Philistines. Kaya nga nung inilibing si Jacob, ni Joseph, and his brothers, madali lang ang daan. Mga 2 weeks lang, ando na sila sa Hebron. Pero hindi yun ang ginamit na daan ni Almighty Father. Sa mahabang daan sila pinadaan. That God did not lead them by way of the land of the Philistines, although that was near. For God said, lest perhaps the people change their minds when they see war and return to Egypt. Baka bumalik sila sa Egypt pag nakakita sila ng war. Kasi laging may magandang plano si Almighty Father. Si Almighty Father laging meron yan. Pag gumawa na isang bagay si Almighty Father, alam na niya ni Almighty Father ang kasunod. Ngayon, pag may isa pang way na gagawin si Almighty Father, alam na niya yung kasunod. Alam niya lahat yung mga... Kasi nga, full of wisdom si Almighty Father. His wisdom and knowledge is infinite. Sa Kanya galing lahat eh. Kaya hindi tayo magtataka na yung tatay natin powerful. So God led the people around by way of the wilderness of the Red Sea. Pinaikot niya. Imbis na doon lang, chuk, doon lang. Imbis na, chuk, andito na tayo sa Hebron. Hindi, ikot kayo, ikot. Yan. By the way of the Red Sea. Sa wilderness, sa desierto. And the children of Israel went up in orderly ranks out of the land of Egypt. So, pag kaya sinabing went up, the Israel went up. Kasi paakyat yun eh. No? Paakyat. Pero dadaan mo na nga sila sa wilderness. Instead of going to the land of the Philistines. Makikidaan ayaw ni Almighty Father. Verse 19, and Moses took the bones of Joseph with him, for he had placed the children of Israel under solemn oath, saying, God will surely visit you, and you shall carry up my bones from here with you. So si Joseph, he was also a prophet. Kasi alam niya yun. Tsaka yung pag nag-interpret siya ng dreams, no? Alam niya. So prophet din si Joseph. Kaya alam niya na bibisitahin kayo ni Almighty Father. Ngayon, pagkaalis na kayo dito, yung bones ko, idala ninyo, ha? Huwag niyong kalimutan yung buto ko. Dito sa Egypt, ayoko dito. Yung buto ko, dala niyo sa, sa land flowing with milk and honey. Sabi ni Joseph. So, yung buto ni Joseph, dala-dala nila. Dala-dala ni Moses. So, they took their journey from Succoth and camped in Etham at the edge of the wilderness. And the Lord went before them by day in a pillar of cloud to lead the way. Merong pillar of cloud na pag andun yung clouds, dun tayo dadaan. Yun ang sinusundan nila. Yun ang kanilang parang pinaka-compass. Yung clouds. Pillar of clouds. To lead the way, and by night in a pillar of fire to give them light. Ngayon sa gabi naman, syempre pahinga sila. Wala yung clouds. Ang merong pumapalit, pillar of fire. Para magkaroon sila ng liwanag sa gabi. So, as to go by day and night. So, sa gabi, merong pillar of fire. Sa umaga, merong pillar of cloud. Compass nila yon. Verse 22, he did not take away the pillar of cloud by day or the pillar of fire by night from before the people. Laging provided ni Almighty Father yun. Ibig sabihin, ginaguide niya yung mga anak niya. Hindi niya pinapabayaan. Napaka-powerful ni Almighty Father. Hindi siya magbabago.
Kung akala natin na nagbago yung tatay natin, hindi siya nagbabago. Hindi niya nakakalimutan yung pangako niya sa atin. Tayo ang nagbabago, tayo ang nakakalimot. Kaya, it's very important to pray without ceasing. No? Nakalagay sa Bible. Pray without ceasing. Ano bang version? Hindi ko kilala. Hindi ko maalala. Walang tigil sa panalangin. Paano ba manalangin? Dapat ba may ganun ka? Manalangin ako. Ganun. Ang pray without ceasing, kakausapin natin yung tatay natin. Dahil tatay natin siya. Walang tigil, Lord. Ano bang gagawin ko, Lord? Saan ako pupunta, Lord? I-guide mo po ako, Almighty Father. Or kung student ka, Lord, pag-aaral ko, tulungan mo ako. Or sa trabaho mo, Lord, maging maayos ang trabaho ko. Yung pray without ceasing, sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, no? Rejoice always, pray without ceasing, in everything give thanks, for this the will of God in Christ Jesus for you. In everything give thanks, be grateful, be thankful, always. Huwag magtigil sa pagpe-pray. Kailangan natin ng strength ng tatay natin. Through Jesus Christ, we will use the name of Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.